Pag ano na niya Mr. Maravillas, ibig sabihin, mag-i-issue pa lang, ongoing yung investigation. So wala pa yung warrant of arrest. Hindi natin alam, baka cover lang po itong istorya. Kasi matagal na po na nag-imbestiga. Kaya nga po nakulong na si Digong, na-aresto si Digong. Siyempre, sabay-sabay yung ginawa. Although may mga siguro, gusto nilang idagdag na detalye sa nangyaring war on drugs para lumakas lalo yung kaso. Kaya may mga ongoing investigations pa. Pero si principal suspect po, si Bato, malamang kasama siya. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna po tayo mga kababayan para iwas init ng ulo, iwas stress. Padala po ni Fidencio D. sa Pascua. Malayo yung kanyang bansang pinagtatrabawan, OFW from Addis Ababa, Ethiopia. Nasa Africa po siya. Pero I think lumipat na siya sa Bhutan. At sabi dito, good PM OFW po ako dito sa Kingdom of Bhutan. Lumipat na. Kwento ito ng isang estudyante mga kababayan na laging late na pumasok sa kanyang klase. Ang pangalan ng estudyante si Robin. Sabi ng teacher, ikaw Robin, late ka na naman. Feeling kang matalino. Sagutin mo anya nga ito. Who is Dr. Jose Rizal? Sa storybook. Sabi ni Robin, yung national hero po natin, ma'am. Sabi ng teacher, wow, nakachamba ka. Sabi ni Robin, kasi may pagkapilosopo. Ako ma'am, pwede ako magtanong sa inyo? Sabay sabi ni Robin, ang tanong ko po sa inyo ma'am ganito, sino po si Aida? Nagtaka yung teacher, sino naman talaga si Aida? Sabi ng teacher, sino niya? Sagot po ni Robin, si Aida ma'am, siya yung kabit ng asawa niyo. Puro ka anya kasi libro, puro ka klase. Nadali yung teacher po, pumusok. Di ba na isang po, puro klase, hindi na nabantayan yung asawa. Hindi niya kilala si Aida, kabit pala ng asawa niya. Matik na, 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo. Ito na siya. Kasama ka na rin sa raffle draw. Sa monthly, ang mabubunot natin sa monthly draw, 5,000 pesos. Pag hindi ka nabunot, qualified ka pa rin sa December. Ang grand draw natin, yung cash price, 10,000 pesos. Ito na siya. Dito na tayo mga kababayan sa seryosong topic natin kasi may mga palatandaan mga kababayan dito, mga lumilitaw na balita na malamang yung ICC magpalabas na ng mga panibagong warrant of arrest. More ICC arrest, probe ongoing versus others, tag in Duterte drug war. So may nakambang arrest mga kababayan after na mahulog sa kamay ng ICC itong si Digong. Ang alam natin na mga possible na susunod po na i-aaresto po si Bato. Ngayon yata may Senate hearing yung Committee on Relations sa issue ng pag-aresto kay Digong, chaired by Senator Amy Marcos. Sa unang hearing, wala si Bato. Sa pangalawang hearing, nag-attend si Bato. Ngayon, tingnan natin kung sa third hearing ng committee, kasi atin po yung mga sekretaris, kung pumunta si Bato. Pero pag nakatunog na baka sa pagpunta ni General Torre, isa si General Torre po, si IDG Chief, promoted Major General na po. Sa mga imbitado, kung dala na yung warrant of arrest, malamang si Bato hindi na mag-attend. Di ba pa? Kasi pag nag-attend siya,
Buti kung nakapasok na siya sa Senate building. Ikong abangan na sa labas. Wala nang proteksyon yung Senate Sergeant at Arms. Hindi na pwedeng pakialaman ni Chis Escudero. Pero kung nasa compound ng Senado, pwede pang i-invoke yung pwede pang mangialam ni Chis Escudero. Gustong gawin pong safe haven ni Bato yung Senado. Magtatago sa Senado para bigyan siya ng proteksyon. Diba? Tingnan na lang natin, mga kababayan, kung pupunta si Senator Bato with this development ng mga balita. Yan more ICC arrest, probe ongoing versus others tag in Duterte drug war. Sabi yan mga kababayan kahapon ni ICC prosecutor, hindi ICC prosecutor, spokesman Fadil El Abdallah. Sabi dyan sa balita, the ICC prosecutor and his office are continuing to investigate. If they have sufficient evidence, they will present it to the judges, and the judges will decide whether to issue arrest warrants. Pag na niya Mr. Maravilla, ibig sabihin, mag-i-issue pa lang, ongoing yung investigation. So wala pa yung warrant of arrest. Hindi natin alam, baka cover lang po itong istorya. Kasi matagal na po na nag-imbestiga. Kaya nga po nakulong na si Digong, na-aresto si Digong. Siyempre, sabay-sabay yung ginawa. Although may mga siguro, gusto nilang idagdag na detalye sa nangyaring war on drugs para lumakas lalo yung kaso. Kaya may mga ongoing investigations pa. Pero si principal suspect po, si Bato, malamang kasama siya. Kaya lang di agad na ilabas, mga kababayan, yung warrant of arrest as part of the strategy. At nang una, nakatunog si Bato, di ba? Kaya nga during the arrest kay Digong, nandun lang sumaklo si Bongo. Si Bato, mga kababayan, hindi makita. Nagpakita after several days nang mahulog na sa entrapment. Si Digong, sabay file ng petisyon sa Supreme Court at sinabi niya, hindi na daw siya sumama kasi nakatunog siya nang pumunta sa Hong Kong si Digong. So ibig sabihin, hindi man totoo yung mga sinasabi niya noon na walang iwanan. Iniwan nga eh. You see? So sa interview mga kababayan ng Teleradyo Serbisyo, sabi rito, investigations are ongoing and confidentiality is the key element to ensure the success nitong investigasyon. So we cannot give more details, sabi po ni Fadil Abdallah. So sabi dito sa balita, while Abdallah did not mention anyone, Senator Ronald De La Rosa, a former police chief and drug war enforcer, earlier said he expected to be arrested by the ICC next. Alam na po mga kababayan ni Bato na siya yung isusunod na sisiluin ni General Torre. And hindi natin alam, baka nasa kamay na ni General Torre ang warrant of arrest. Ang dali-dali po, pwedeng digital copy. Later on, ipapaprint na lang. Ganon yung ginawa po kay Digong. Ano man yung bago. O diba? So sabi dito sa balita, the ICC Chief Prosecutor's application for his arrest said Duterte's alleged crimes were part of a widespread and systematic attack directed against the civilian population in the Philippines. Potentially tens of thousands of killings were perpetrated. The prosecutor alleged of the campaign that targeted mostly poor men, often without proof they were linked to drugs. Ito po si ICC spokesman Fadi El Abdallah. Prosecutors investigating Rhodes co-perpetrators. Sabi dito sa balita, De La Rosa last month said he is considering hiding from authorities rather than surrender to the ICC. Should it move to have him arrested as a co-conspirator in the Duterte's crimes against humanity. Sabi po ni Bato noon, if we do not see any justice here in our country, why should you surrender?
Yan po yung na-feel. Yan ang nafe-feel mo po na walang hustisya. Walang hustisya dito sa bansa. That is the exact feeling ng mga nabiktima ng AG case ninyo. Walang hustisya dito sa ating bansa. And it was, admitted by DOJ Secretary Remulla. Kaya yun ang nangyari. Walang kasong final during that time. Kasi paniwala na mga biktima po, hindi nila makakamit ang hustisya. Kaya nangyari po, nag-file sila sa ICC. So ito yung inabot nila. You see? O ngayon, sabi dito sa latest na balita, malamang si Digong mga kababayan, ma-file na mas marami pang kaso sa ICC other than yung crimes against humanity. Sabi dito, ICC spokesman Fadi El Abdallah noted that prosecutors initially sought 3 charges against Duterte: murder, torture, and rape as crimes against humanity. But a 3-judge ICC chamber only issued a warrant of arrest against him for murder. So ang sinusulong pala ang kaso po, 3, hindi lang murder, kasama po yung rape. Matindi po. Torture, rape, pero yung warrant of arrest, doon lang po sa kasong murder. Kaya ngayon, tinitingnan, ini-evaluate po yung kaso. At sabi ni ICC spokesman Abdallah, baka anya madagdagan pa. So lalong problema po, lalong magiging difficult para sa mga Duterte na mapagbigyan mga kababayan yung kanilang petition for interim release. So sabi po dito sa balita ng ABS-CBN, sabi po ni Abdallah, that victims were hoping the prosecutor would add more charges to the accusations. There were numerous and massive instances of arbitrary detention that occurred side by side with murders of the relatives, sabi po ng abogado. There are specific instances of arbitrary detention in the victim's hope. It will also be included in the document containing charges. So yun mga kababayan ng mga developments ng balita. At si Amy Marcos, sabi ng mga political observers, bakit niya hindi imbestigahan ni Amy Marcos yung 3 mga Filipino na inaresto sa China? Mga scholar yon, mga taga-Palawan, accused of spying. Wala man lang po nabanggit na mga statements That should be the concern ng Committee on Foreign Relations. Si Amy Marcos, taranta siya pagdating dito kay dating Pangulong Digong. Sa totoo lang, hindi man kailangan na mangialam po yung Committee on Foreign Relations. Itong investigasyon po ni Amy, wala man itong epekto sa magiging desisyon ng mga judges tulad ng gustong mangyari ng mga supporters na bring him home. Magkakauwi lang po si Digong pag na-prove niya na hindi siya guilty beyond reasonable doubt. Pag hindi pa niya na-prove, mananatili po siya sa ICC. At yung interim release, petition for interim release, malabong-malabo po yun mangyari. And in fact, sa ating palagay mga kababayan, itong Senate Committee hearing ni Amy Marcos, imbis makatulong ito para pagbigyan yung interim release, baka na-komplika pa nito. Kasi ang ibig sabihin po, ang kahulugan nito talagang malakas ang impluensya ni Digong. Pati yung Senado, impluensyado. Negative po ang dulot ng Senate investigation ni Amy Marcos. O diba? Yun ang magiging perception ng mga judges. Matindihan niya pala. Malawak talaga ang impluensya ni Digong. Pati niya yung kapatid ng mismong presidente, sumaklolo. You see? So, nararapat lang niya talaga na huwag pagbigyan ang interim release petition ng akusado. O diba? Kaya kung ako sa iyo, Senator Amy Marcos, tigilan mo na yan. Imbes na katulong ka, lalo mong pinahamak si Digong. Hindi na yun magkakauwi. Kasi yung mga actions po ninyo, iyan ang manifestasyon. Katibayan, malakas talaga until today ang impluensya ni Digong. Pati kayo impluensyado eh. Tama pa? Ang imbestigahan po ninyo, yung nangyari sa mga ordinaryong Filipino, inakusahan ng espionage ng China.
Yan ang ating challenge kay Amy Marcos. That should be the prime concern ng Senate Committee on Foreign Relations. Pero tahimik po si Senator Amy sa isyong ito. Yun ang nakakalungkot. So abangan na lang natin po kasi ngayon naka-schedule yung Senate hearing ni Amy Marcos. Hindi pa man po nagsisimula. Siniko kanina. Pero si DILG Secretary John B. Crimolia, ang sabi hindi siya makaka-attend. Ayan may official travel siya to US na interview ni Karen Davila. And malamang, kahit yung mga nag-attend, yung mga sensitive na mga information, hindi man po yun ibibigay siyempre. I-assert pa rin ng mga resource persons, yung executive privilege po. Pinagbibigyan lang po si Senator Amy Marcos para hindi naman po mapahiya kasi kapatid pa rin siya ng ating Pangulong Bongbong. Tama ba? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.